Ang isa pa pala sa discover diyan sa hearing ng ni Senador Amy Marcos ay ito palang pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte ay isang taon nang pinaplano. Ang tagal na, ang tagal na. Ba talaga naman, oo. May briefer daw ho sa pag-aresto kay Duterte noon pang May 2024. Ba? Sige, pakinggan natin anong eksaktong pahayag dito ni Senador Amy. Pakinggan ho natin. Sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Hindi tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, May 8 ang kanyang mga press release, at sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative, sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies, ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President Duterte, ikalawa ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. Ayun. At ang isa pa pong ipinagtataka dito ni Senador Amy Marcos, mukhang nakakuha daw ho ng mga records ang ICC, ha? Katulad ng may bank records, may mga blatter ng pulis, pati yung mga nakuhang ebidensya. Paano daw ho ito nagawa kung hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC? Ba, talaga naman, oo. Pakinggan nga natin ang kanyang paliwanag dito. Paano niya sinabi ito? Senador Amy. Sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga seized evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha, naibigay sa ICC. Pati na rin yung mga tactical operations ng pulis, pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July 2016 to 31, 2017, lahat ng detalye ng postmortem autopsy at mga inspeksyon. Ayun, oo nga pala, iniharap na nga pala ng ICC Court, yung mga ebidensya ay binigay na dun sa panig ng depensa ni Pangulong Duterte, kaya nakita na nila ito. Ngayon, dahil dyan, mga babayan, at dahil sa hindi ho pagsipot ng mga gabinete, miyembro ng gabinete at iba pa, wala hong pumunta kahit isa Pati si General Torre, wala Si Senador Bato de la Rosa, na noong unang hearing ay wala doon, nung nandun yung mga nabanggit nating opisyal, meron siya ngayong, ano ba ito, hinanakit, tampo o ano pa ba, na kung kailan ako nandito, wala kayo. Talaga naman. Pakinggan ho natin si Senador Bato de la Rosa. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to, as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. Who is the #1 brand? Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government.
Si Senador Bato de la Rosa. Samantala, gaya ng nabanggit natin sa inyo kanina, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval. Magandang hapon po, Miss Dana. Magandang hapon po sa inyo. Una ko pong itatanong sa inyo ay itong Russian vlogger ba ito? Ano ho ba talagang nationality nito at ano ang mga nilabag nitong dayuhan sa ating bansa habang ginagawa niya yung kanyang mga content? Yes, siya po ay Russian pero ang sinasabi po nila ay tumira siya sa Estados Unidos at ang magulang niya, ang isang parent niya ay American kaya tinatawag siya ng iba na Russian American but by passport po, Russian passport po ang gamit niya. Ngayon inaresto po siya ng Bureau of Immigration matapos makita po na isa siyang undesirable alien dahil doon sa mga pinopost niya sa social media, sa kanyang YouTube account na mga kalokohan na hindi naman po nakakatawa at talagang actually ay crimes already. Hindi po ito basta-basta content lamang, but mga krimen dahil may mga pagnanakaw, pananakit, verbal abuse na mga ginawa niya doon sa mga kababayan natin around BGC. And we saw that it's really crimes already and not just content or not just anything funny posted online. So ang unang umaresto dito ay yung police dahil sa inireklamo na po siya o immigration talaga ang umaresto? Actually po, may nag-file ng complaint, may nagpa-blatter po na isa sa mga security guard na inabuse niya. At nung nandun po siya, ipinagbigay alam po ito sa atin ng PNP at ng CIDG kasi hinahanap din po natin, pinaghahanap na rin po natin itong taong ito. Meron na pong nakaprepare na mission order against him para arestuhin po siya. So nung nalaman po natin yon, dinala po siya sa atin ng CIDG through our partnership at doon po nag-implement ng arrest ang BI. Siya po ngayon ay kumakaharap sa deportation case for undesirability at kanina lamang po natapos yung inquest na ginawa po against him. Pagkahubag ganyang proseso yung deportation, anong mga process ang pinagdadaanan niyan? Pag deportation case po, tinitingnan po dyan kung meron siyang activity na may violation sa Philippine Immigration Act of 1940. Pag meron po, pasok na po sa bangayan for deportation na po yung tao. Pero kung meron po siyang pending local cases here in the Philippines, kinakailangan matapos po muna, ma-resolve muna yung mga pending local cases niya dito. And kung ang local courts ay mapagdesisyonan na hatulan siya ng pagkakakulong, kailangan po pagdusahan niya muna yung pagkakakulong niya sa ating local jails bago po tayo mag-implement ng deportation. Ayun, yun pala, no? Yung kung may mga, halimbawa, yun, nag-complaint yung security guard at kung iba pa, dito muna siya, i-serve niya muna kung ano man ang magiging parusa sa kanya. Yes, tama po kayo dyan. Ma'am, yung itatanong ko na rin yung lumabas na balita na meron yata kayong ginagawang investigasyon doon naman sa mga Pilipino na nakakalabas ng bansa at nagagamit ng mga sindikato sa Myanmar. Mukhang may mga nagsabi na may mga tumulong sa amin diyan sa airport at meron kami mga dinadaan ng mga parang hindi ko alam kung anong tawag doon no? At kaya kami nakakalusot. Ano bang gagawin ninyo dito, Ma'am Dana? Yes, doon po sa 206 na repatriate doon sa mula po sa Myanmar, nakita po natin na may iba't iba silang paraan ng paglabas po. Kumbaga, kanya-kanya silang way of evading inspection. There was a group po, I think less than 20, who said na meron silang kausap na immigration officer. Bale, nung atin pong inimbestigahan ito, meron pong 7 pangalan na lumabas at itong 7 pangalan po na ito ay inalis na po natin sa ating mga hanay sa frontlines po. At humaharap po ito ng kaso sa Department of Justice as well as criminal cases din po for their alleged involvement in human trafficking. Substantial number of them left the country pretending that they were regular tourists. Meron po mga umalis na may kasamang pamilya, asawa, partner,
and even friends and mga katrabaho. So yun po yung substantial amount. But what we are really more worried about is out of the 206, there were 54 who admitted that they left via the backdoor exit. So ang ibig sabihin po niyan, hindi sila dumaan sa kahit anong uri ng inspeksyon at nung bumalik po sila dito, nang tinangnan po ng ating mga tauhan ng kanilang pasaporte, ay peke ang pantatak ng immigration na ginamit doon sa kanilang pasaporte. So we're really worried na ginagamit po itong modus na ito para illegal na makalabas yung mga kababayan natin at mabiktima po ng human traffickers. Ayun. So, anong plano nyo hong gawin? Kasi parang may nabalitaan ako na magdadagdag ng mga CCTV or babaguhin yung proseso sa pagdaan sa mga ganyang pasilidad ng immigration, Ma'am Dana? Sa paliparan po natin, isa po sa mga goals natin is to really ensure na electronic yung mga processing natin para mawala po ang person-to-person na processing at mababa po o mawawala yung possibility of corruption dahil wala nang taong kausap. Yes. Machine na, hindi naman pwede maging corrupt yung machine. Opo. So malaking bagay po yun. At magdadagdag din po ng mga body-worn cameras para po doon sa ating mga empleyado. But doon naman po sa problema ng backdoor exits, Yes. nagre-raise po kami ng concern na we are hoping that the lawmakers assist us in crafting laws that would penalize illegal exits in the country. Kasi nakita po natin na may gap sa batas na wala pong specific na batas na nagsasabi na illegal ang lumabas ng bansa na hindi nag-undergo ng proper immigration inspection. Ganun. So kailangan pala ng mas mahigpit na batas para doon para maipatupad natin, Ma'am Dana. Para po, kumbaga, in all aspects of the problem, masasolusyonan po natin. So, Yes. nandyan, of course, yung mga punitive action natin sa mga empleyado na maaring may illegal na ginagawa. For the backdoor, yun naman po, kailangan may batas na nagsasabi na illegal gumamit ng backdoor para sa mga Pilipino. Kasi technically ngayon, walang penalty kapag ang tao ay gumamit ng backdoor palabas ng bansa. Isang Pilipino ay gumamit ng backdoor palabas ng bansa. Maaari natin silang kasuhan doon sa mga related offenses, kagaya ng posibleng violation of Philippine Passport Act o kaya naman violation ng mga falsification of travel documents or of public documents. But walang specifically saying na yung pag-alis po ng bansa through the backdoor ay illegal. Illegal, ayun, oo. Pero siyempre, kahit, halimbawa, walang, kasi ang problema na lang sila doon sa pagdating sa bansa pupuntahan, Ma'am Dana. Yes. Kung pinapasok sila doon, wala na tayong habol, ano? Sa kasamaang palad po, pag pinapasok sila doon ay nakaalis na po sila. Yun nga. Despite them living illegally. Doon po sa case ng mga na-repatriate, kwento po nila na dumaan po sila sa backdoor, may sumalo sa kanila na Malaysian sa Ayun. Malaysia. At yung Malaysian po yung nagtatak ng peke, yung mga tatak sa kanilang pasaporte. Ayun. Nako, ang hirap pala kaya pala maraming nakakalabas, meron pala, kung tawagin niya, parang may loophole, yung ating mga regulation. Marami po siguro mga areas na kinakailangang i-plug. Ayusin. Dito sa front lines, sa mga back-end. Marami po mga areas na kinakailangan i-plug na kailangan sabay-sabay po inaaktuhan, not just ng immigration but ng interagency. Oo. Ma'am Dana, may nakita akong balita kanina tungkol sa mayroong mga dayuhan yata sa Boracay na ipapadeport. May humihingi na wag muna silang ipa-deport na ano yung familiar with that information? No information about this yet po, pero alamin po natin yan at i-update po natin ang inyong programa Okay. about this case kung makakuha po tayo ng information. Okay. Baka may gusto pa ho kayong sabihin na hindi natin naitanong, mga project or initiative ngayon ng Bureau of Immigration, nasa inyo pong pagkakataon?
Yes, opo. Susunod na po yung long weekends natin. Marami po tayong mga long weekends at mga holidays because it's summer season already. Marami pong babiyahe. So makakaasa po kayo na in full force ang ating mga tauhan. At ang Terminal 3 po, nag-expand na po tayo ng areas dyan. Mayroon na po tayong mga added dedicated lanes for overseas Filipino workers. Kaya expect po natin na mas magiging maaliwalas po ang ating biyahe, papasok at palabas po ng bansa. Pagka ho ganyan na maraming umuwi, mga ilang oras dapat nando na. Kasi minsan apakahaba ho ng pila sa immigration eh. 3 hours before po is ample time already para po dun sa pag-check-in at Apo. dire-diretso na po sa immigration. So sapat na po yun. Basta dire-diretso po, right after check-in, diretso na po sa immigration. Hindi na po mag-ikot-ikot pa, diretso na po pabalaob. Lalo po mga ganitong panahon ng peak season. Ayan, maraming salamat Ma'am Dana Sandoval, tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Ayan, basa po tayo ng inyong mga reaksyon sa tanong na dapat ba na hindi na nga dumalo yung mga miyembro ng gabinete sa pagdinig ng Senado kanina. Mali po, dapat nagpunta sila. Sabi ho yan ni Neng ng Kidapawan City. Mali po, Dave ng Paranaque. Mali po, Isko ng Baguio City. Mali, dapat nagpunta para maliwanagan ang lahat. Naplyong ng Imus City. Hindi po, J. Maligro ng Maramag Bukidnon. Tama po, Alex ng Cadiz City. Hindi po, Mark Redoble ng Zamboanga City. Mali po, dapat malaman ang katotohanan. Pau-Pau ng Davao City. Mali, dapat dumalo kung walang itinatago. Max Duran ng Agusan del Sur. Tama lang po, hindi dumalo. Olan ng Caloocan. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan.